makalabas na, wala ng kaso, si Harry Roque, makapunta ng Pilipinas, makauwi na, wala ng kaso, para ang China ay maibigay mo ang West Philippine Sea para makabalik dito ang pugo, para makabalik dito yung mga illegal na gawain, para happy-happy kayo, magpapayaman kayo, kayo ang may hari, kayo ang hari, reyna sa gobyerno natin, at pagkatapos ipapakulong mo lahat ng mga kalaban mo sa politika, ipapakulong mo yan, pagkatapos nanakawin nyo yung mga buwis ng taong bayan, gagawin nyo na magpapayaman kayo na magpapayaman. It's all for yourself. Yan ang dahilan. Kaya gusto mo na maupo sa pwesto. Gusto mo na maging pangulo. Hindi para pagandahin ang buhay natin ng mga Pilipino, ng mga mahirap, kundi para sa sarili nyong kapakanan. Ba? Yan ang dahilan. Kaya gusto mo maging pangulo sa 2028 kasi greedy. Greedy kayo. Greedy. Diba? Ito mga DDS Ito, sabihin ko sa inyo. Noon pa sinisiraan ni Sara si Martin Romualdez. Corrupt daw. Naglatag ba siya kahit isang ebidensya? Nasaan ang evidence? Hanggang ngayon, walang naipakitang ebidensya kahit isa Tinatawag niyong corrupt si Martin Romualdez, pero kahit isang ebidensya, wala kayong nailatag. Pero si Sara Duterte, ayun, gabundok ang ebidensya. Diba? Hindi niyo pagkakaila yan. Kaya itong challenge ko sa inyo, maglabas kayo ng ebidensya na si Martin Romualdez ay talagang nagnakaw. Maglabas kayo ng ebidensya. Kasi ngayon lumalabas na puro lang kwento, puro lang hearsay, puro lang chismis ang sinasabi ni Sara. Pero si Sara, ang daming ebidensya. Lumabas sa hearing, ang daming ebidensya ng mga pagnanakaw, ng mga katiwalian. Kaya nga siya na-impeach. Diba? Hindi niyo yan mapagkakaila. Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Kokoy Villamin? Sino yung mga amoy anghit? Sino yung mga, kung sino-sino dyan, mga 2,000 mga pangalan na sabi ng PSA non-existing. Hindi nag-exist. Walang record. Wala ding tunay na pangalan. Kahit executive session, ayaw ng kampo ni Sara Duterte mag-executive session dahil wala silang maipakitang real names. Diba? My God, ang daming ebidensya ng pagnanakaw, ng katiwalian ni Sara Duterte. Kaya wala siyang karapatan para questionin ngayon ang nangyayari na korupsyon sa mga flood control projects. Wala siyang karapatan dahil siya mismo corrupt. Siya mismo kurakot. Parang katulad lang yan yung tao nagnakaw ng 1 bilyon, nagnakaw yung tao. Pagkatapos may lumabas na pinagbibintangan na itong tao daw na to nagnanakaw, pero ni isang ebidensya na inilatag, wala man lang na ilatag na evidence. Tapos yung tao na nagnakaw talaga at maraming mga ebidensya na nagnakaw siya, ka-questionin ngayon yung tao na, uy, magnanakaw ka. Samantalang yung sinasabihan niya na magnanakaw, wala ni isang ebidensya. Diba? Ganun ang nangyari ngayon. Si Sara Duterte, nagko-question at nagpipiling malinis at kini-question yung mga korupsyon daw ngayon, pero siya mismo, dapat nga manahimik siya
Kasi bumabalik lahat sa kanya. Nagbubumirang sa kanya 1,001 million times dahil siya yung maraming mga record ng korupsyon. Davao pa lang, mayor pa lang siya ng Davao, nandoon na ang korupsyon niya. Diba? Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Diba? Sige, mga DDS dito, mga DDS dyan, na nanonood sa akin. Sige nga, latag kayo. Maglatag kayo ng pagnanakaw daw ni Martin Romualdez. Sige nga, maglatag kayo ng pagnanakaw daw ni PBBM. O sige nga, maglatag kayo. Tingnan natin kung meron kayo malatag. Sige nga. Wala. Wala. Diba? Dahil wala. Wala naman. Non-existing. Hindi nag-i-exist yung mga pagnanakaw. Sinasabi nyo na ninakaw ni Martin, ninakaw ni PBBM. Wala. O, diba? Kaya hanggang dyan na lang kayo, no? Hanggang dyan na lang kayo. Pakita lang natin ito. Comparison, no? May ginawa ako ditong comparison. Compare. Ito. May ginawa akong comparison dito. Yan. Okay. Okay. Kumpara natin ang patungkol sa confidential funds, confidential funds ni PBBM at saka ni Rodrigo. Kukumpara natin ang confidential funds ni PBBM at saka ni Rodrigo. Yan, kitang-kita natin dito yung corrupt. Kitang-kita natin ang corrupt dito. Okay. Ko-compare natin Bilisan mo, ang hina naman ng ano ngayon, no? Mapangit kasi ang panahon dito sa amin ngayon So, mahina din ang wifi. Yan. So, eto na. Yan. Eto Ganito. So, ko-compare natin ang confidential funds ni PBBM at saka ni Duterte, no? So saan ginastos ang bilyon-bilyon na confidential and intelligence funds ni Duterte? Saan ginastos? No? Ulitin ko, saan ginastos ang bilyon-bilyon na confidential at intelligence funds ni Duterte? Alam natin, no? PBBM submitted the most detailed and comprehensive confidential and intelligence funds report, while Duterte wanted to kidnap and torture COA. Dahil ayaw ni Duterte ng transparency dahil may tinatago siya. Kay PBBM may accounting, kay Duterte wala. So, dito pa lang makikita mo kung sino ang corrupt. Look at this. Pagpasok ni Duterte, ang confidential funds ay nasa 517 million lang. Yan yung confidential funds na dadatnan niya kay Pinoy administration, 517 million. Ngayon, dahil sa matakaw si Duterte sa pera, hindi siya makakilos sa 517 million lang. Matakaw siya sa pera. Gusto niyang kumain, lumamon ng pera. So ginawa niya, 2016 at 2017, ginawa niyang 2.5 billion. Biruin mo, from 517 million, ginawa ni Duterte 2.5 billion. 2017 yan, 2.5 billion 2017. Noong 2018, 2.5 billion pa rin. Noong 2019, 2.5 billion pa rin. Kaso ang sabi niya, hindi sapat sa akin to. Kaunti lang to.
Hindi sapat sa akin ang mananakaw ko dito. So, dinagdagan niya. Yung 2.5 billion, ginawa niyang 4.5 billion noong 2019. So, yan 4.5 billion na noong 2019. Kasi ano siya, greedy. Gusto niya maraming makawat, maraming manakaw. So, noong 2020, ganun pa rin mga kaibigan, 4.5 billion, mga kaibigan. At hanggang sa 2022, 4.5 billion pa rin. At pagdating ni PBBM noong 2022 ng July 1, nadatnan niya 4.5 billion. Yun ang confidential funds ni Duterte. Yun ang nadatnan ng ating Pangulo. At hindi na binago ng Pangulo natin yan. Until ngayon, hanggang ngayon, yun pa rin ang confidential funds ng Pangulo. So ngayon mga kaibigan, anong sabi patungkol sa confidential funds ni PBBM? Eto ngayon, kita natin ngayon mga kaibigan, ito nag-testify si Senate President Mig Zubiri at saka si Senator Angara, nag-testify sila tungkol sa confidential funds at intelligence funds ni PBBM. Ang sabi dito ni Zubiri, I just want to put on record that the CIF, or the Confidential and Intelligence Funds report, the Office of the President, is the most detailed and comprehensive reports that I have seen. It is the most detailed among all the other agencies. It was about 2 books. 2 books, 2 libro daw, 2 libro. Ang ganito, 2 libro ang report ng Office of the President tungkol sa confidential funds, So, 2 libro daw, each books, It was about 2 books detailing each and every disbursement. And the nice thing about it, it's a complete report. Take note, it's a complete report wherein this fund of this amount was disbursed. For example, Tipster for Anti-Drug Program, and which led to an apprehension, which led to a filing of a case, and actually, the case is ongoing. Ang galing ng Pangulo natin. The most detailed, the most comprehensive, confidential, and intelligence funds. 2 makapal na libro. Take note, 2 makapal na libro. Ang report ng Office of the President patungkol sa kanyang 4.5 billion confidential funds. Most detailed. Lahat daw, nakalagay daw lahat. Detalyado. At sinugundahan ito ni Angara. Ang sabi ni Senator Angara, I confirm that, Mr. President. Ang kausap niya si Zubiri, President, SP, Senate President pa, Sabi ni Angara, I confirm that, Mr. President. I was there. I confirm that there was great specificity in the reports, even mentioning the venue, Your Honor, of the tips, times, and the details. Diba? So, ibig sabihin, no corruption. Nagamit ng maayos ni PBBM ang 4.5 billion. Diba? Pagdating kay Duterte, ganito ngayon pagdating kay Duterte. Mag-kidnap tayo ng COA, i-torture natin. Mag-kidnap tayo ng COA, i-torture natin. Itong mga ito, sagabal sa trabaho natin. Diba? So, anong gustong gawin ni Duterte sa COA? Kidnapin daw at i-torture. Kasi, naiinis si Duterte sa accountability. Ayaw niya ng accountability. Ayaw niya na tinatanong siya tungkol sa mga confidential and intelligence funds. Ayaw niya yun. Gusto niya gagastos lang siya ng gagastos. Pusin niya, ibubulsa niya. Wala kayong pakialam. Taxpayers money yan. Wala kayong pakialam. Basta gagastusin niya.
nagmana si Sara Duterte. Ganon din si Sara Duterte. Nagmana. Diba? Kaya nagmana si Sara. Bigyan mo lang siya ng pera, huwag mo nang tatanungin kung saan niya ginamit. At magkakagulo kayo. Aakusahan ka niya na nagnakaw ka. Sisiraan ka niya. Katulad ng ginawa niya kay Martin Romualdez. Siniraan niya. Diba? Sisiraan ka niya. Guguluhin yung buhay mo. Kaya, ang gusto ni Sara, huwag mo siyang tatanungin tungkol sa confidential funds. Masisira ang buhay mo pag tinanong mo siya about confidential funds. Kita mo, ang ginawa niya kay Speaker Martin Romualdez. Sinisira niya, patuloy niyang sinisira magpahanggang ngayon dahil dyan sa confidential funds. Kasi ayaw niya na tinatanong siya tungkol sa confidential funds. Eric Brezuela, build sa mukha ni Kitty, biglang tumangos. Ayan, sinasabi ng mga tao ha. Eric Brezuela, yan ang sinasabi ng mga netizens. Na yung build ni Duterte, nandun nakita, kitang-kita, nasa mukha daw ni Kitty Duterte. Diba? Yung mga tao, yan ang sinasabi. Kasi walang accounting eh. Hindi katulad kay PBBM, 2 makapal na libro. Ang report ng kanyang confidential and intelligence funds, 2 makapal na libro. Take note, 2 makapal na libro. Siguro yung isa para sa confidential funds, yung isa para sa intelligence funds. Kaya 2 makapal na libro ang report ni PBBM. Diba? Ganyan ang Pangulo natin, hindi korap. Hindi kurakot. Kaya yan, hindi nyo yan mapapasubalian. Ang kaya nyo lang gawin, mga DDS, mag-fake news, magbintang, pero pagdating sa pagpapakita ng records, pagpapakita ng legit na data, wala kayong may pakita eh. Puro lang kayo bintang eh. Pagkatapos, ang masama pa sa inyo, kapag meron kaming pinapakitang resibo, sasabihin, ay fake news yan, ay bayaran ka, ay ganyan ka. Diba? Kasi nga, wala eh, hindi nyo kayang i-debunk yung mga sinasabi namin ng mga PBBM, vlogger, ng mga supporter ni PBBM, hindi nyo kayang i-debunk ang sinasabi namin kasi meron kaming data, meron kaming legit na pinagkukunan na talagang totoo ang sinasabi namin. Make sense? Kaya, alam nyo, isip-isip kayo ha. Isip-isip. Kung ako sa inyo, gayahin nyo yung mga kasama yung DDS. Gayahin yung mga kasama yung DDS na nagising sa katotohanan. Katulad na lang ni Napibos sa Lakera. Ngayon, nagising na sa katotohanan. Nandito na sa side ng Marcos. Si Eli, na magaling din manira sa Pangulo natin. Ngayon, nandito na sa side ng Marcos. Yung isa pa, yung nasa Davao City, si Guillermina, na magaling din manira, kina F. Elisa, kina PBBM. DDS na dako, no? Die hard, Duterte supporters. Nagising na rin. Ngayon, dito na rin siya, sa Marcos. Kayahin yung mga kasama niyo na nagigising sa katotohanan. Diba? Yun, no? Magising na kayo sa katotohanan. Huwag palaging blinded. Tanggalin nyo na yung blindfold nyo. Tanggalin nyo na yung blindfold nyo. Pag tungkol sa budget, sasabihin nyo, budget. My God! Kung babalik tayo sa budget ng Duterte administration, grabe ang budget na nangyari noon, nakawan. At take note ha, si Duterte ang may pinakamalaking utang sa lahat ng presidente ng Pilipinas. Siya ang may pinakamalaking utang. Alam niyo bang nangyayari ngayon sa panahon ni PBBM? Si PBBM ang nagmana.
pati ang laki-laki ng interest. Kaya kahit ang Pangulo natin ay nakapagbayad na ng 2 trillion doon sa utang ni Duterte, hindi pa rin halos maramdaman dahil sa laki ng interest at laki ng utang ni Duterte. Si Duterte ang may pinakamalaking utang sa lahat ng Pangulo ng Pilipinas. That's the facts. Yan ang katotohanan na hindi nyo kayang pasinungalingan. Si Duterte ang umutang ng napakalaki. Take note ha, take note mga kababayan. Walang ayuda ha, ang laki ng utang, walang ayuda. Ang daming naghihirap ng mga kababayan natin. Libre lang naman sa China yung mga Sinovac na pinag-i-injection niya sa atin. Ni halos wala nga siyang nabili na mga magaganda na mga pang-injection, pang-bakuna. Umasa lang naman siya sa libre ng China. Saan napunta? Saan napunta yung budget? Saan napunta yung inutang niya na 7.2 trillion? Pinamana niya kay PBBM 13 trillion plus. My God. Saan nanggaling yon? Saan niya nilagay? Bakit siya umutang ng napakalaki? Pinamana niya kay PBBM ang napakalaking utang. Sige nga, sabihin mo sa akin, saan napunta ang inutang ni Duterte na 7.2 trillion? Saan napunta? Meron pa siyang budget na trillion-trillion din Tapos may utang pa siya, 7.2 trillion. Saan napunta? Saan niya nilagay ang utang? Pinamana niya kay PBBM. 13 trillion plus. Sige nga. Sige nga. Mag-aantay ako sa inyo ng kasagutan. Sige nga, sagot kayo, sagot. Sabi ni Eric Brizuela, napunta yun kay Michael Yang. Napunta daw kay Michael Yang. Diba? Sabi naman ni Eric S.E., Duterte, Monyo, magnanakaw. Magnanakaw daw si Duterte. Diba? So, ayun yung mga kaibigan, no? Ninakaw ang pundo ng bayan sa panahon ni Duterte. Ninakaw ang daming korupsyon. Kaya lahat ng DDS, eto sasabihin ko sa inyo wala tayo ditong walang, kumbaga, no hold bars, no? Wala tayong sugar coating. Eto sasabihin ko sa inyo, makinig kayo na lahat ng mga DDS. Lahat kayo ng mga DDS, wala kayong karapatan. No? Wala kayong karapatan. You have no right to question the corruption that's happening in DPWH about flood control projects. You have no right to question. Wala kayong karapatan. Lahat kayong mga DDS, wala kayong karapatan na question yan ang korupsyon sa DPWH ngayon, mga flood control projects. Wala kayong karapatan. Lahat ng mga Pilipino may karapatan, puwera kayo na DDS. Bakit? Bakit wala kayong karapatan? Kasi sa panahon ni Duterte, 6 na taon, tinolerate nyo ang korupsyon. Sa panahon ni Duterte, 6 na taon, nakiisa kayo at nakitolerate sa korupsyon sa DPWH, flood control projects. Hindi kayo umangal. Kaya eto, wala kayong karapatan ngayon na magngangawa. Wala kayo kahit katiting na karapatan na magreklamo dahil nakiisa kayo sa mga korupsyon noong 2016 hanggang 2022 sa panahon ni Duterte. Wala kayong karapatan na magtanong about corruption ngayon. Wala. That's the whole truth and nothing but the truth. Wala kayong karapatan. No? So yan po. So mga kaibigan, maraming salamat po. Ito po muli si Admin Rich, Comentarista. Bye-bye and God bless. Salamat po. Mamaya ko na kayo shout out.